Setyembre ng taong 2002, formal pong binuo dito sa Davao ang Central Communication and Emergency Response Center. Nagsanib puwersa ang mga pulis, bumbero, medical workers at rescuers para rumesponde sa iba't ibang kaso. Handa sila sumaklolo sa mga naiipit sa peligro. As we know, Davao City is a growing city, in terms of population and in terms of development. So likewise, the emergency need of the public also increases. Central 911 started as in 2002 by the then Mayor Rodrigo Duterte. This is a centralized communication system for all emergency needs of the city. When you call 911, it depends on what type of emergency that you are in. All you have to do is tell your emergency, your location, and the kind of response that you want to get, whether it's medical, police assistance, fire, or urban search and rescue units, then they will be deployed. Sa call center, we have 32. 5 call takers at any given time. Then 3 dispatchers at any given time. Yung time naman natin is 12 hours in a day yung trabaho. Tapos 14 tayo. Bali, 2 team duty for 3 days. So, palitan yan sila. Then after 3 days, yung 2 team na naman. Bali, yung trabaho natin dito sa call center, wala tayong holidays, no break, not we operating 24/7. Actually, ang kinikater natin sa EMS, aside from medical calls, we also cater yung mga trauma, such as vehicular accident. Tapos, may mga critical incident or runs, such as cardiac arrest patient. So lahat po yung mga ambulansya natin are capable for basic trauma life support. Sa ngayon po dito sa EMS, may 12 po tayong ambulance na nagsiserve every day, 24/7. And yung average na tinatakbo natin every day, in between 40 to 50 runs. Actually sa EMS, sir, we have 95 EMTs and around 32 drivers dito sa ambulance natin. And dinivide po natin ng 3 teams and yung mga trabaho nila, nagsaserve sila for 24 hours per team. So every day may shifting po tayo from 8 to 8 yung duty nila. Last year, June 28, 2011, napakalaking disaster, calamities na dumating sa Davao City, dun sa may Matina, Tangi. So we respond last year mga around 9:30 in the evening hanggang natapos siya ng around 9 a.m. in the morning. Kasi nga malaking tubig yung bumagsak galing sa bundok papunta sa river talaga. Halos lahat ng manpower, ng resources ng Central 911, especially yung Urban Search and Rescue, is nandun talaga to respond that scenario. Yung sitwasyon that time, siguro biglaan eh. Napakalaking tubig na halos lagpas tao, lagpas ng bahay. So, hindi na kami nakapasok talaga dun sa pinaka-main na mga barangays because sa unahan pa lang ng daanan is hindi na makapasok, especially yung mga sasakyan namin. Meron tayong tinatawag na yung mga rubber boats. Ginagamit natin yon. Meron tayong mga ropes para makatawid lang doon. So yun, yung mga equipments na yun, nakakatulong para makapunta sa mga taong nangangailangan, especially kung nandun na sa mga bahay na natrap. Halos lahat ng tao nasa mga higher ground talaga, like puno, yung mga dingding sa mga bahay nila para lang hindi sila madatnan ng malakas na tubig. Meron tayong mga nare-rescue. Marami tayong nare-rescue, like, especially yung mga bata talaga.
ate sila mantang tulo na bilin na hanod na ako. Sige magpugtawag sa ako nga palayo ko nagugusto ng mangod. Mo to nahulog siya. Nahulog siya dito sa gikat-kata nila nga dito sa Pikas Balay na Musilingan. Sabi naman ng mister ko, si Catherine, namatay rin. Sabi ko, naku, buhay man si Catherine. Akala ko buhay kasi 3 sila doon, naiwanan ko. Tapos si Rowena, sabi nila patay rin. Sabi ko, naku, hindi ko talaga alam ang sarili ko kung anong gagawin ko doon sa nangyari. Sa aking barangay, 26 ang namatay. So sa ibang barangay, may 5 at saka may isang missing na wala nakita. So yun ang nangyari. So mga 4,000 families ang affected. Nagiging personal kasi yun. Pag ikaw yung nagtatrabaho sa gobyerno at namatayan ka ng ganyang kadami, nagiging personal yun. So we will never forget, as long as we are in office, the people who died. And we assure them that the local government, the barangay councils, the task force Davao, the police, and all others who work for the city of Davao will continually find ways to improve the response. Parang hindi na siya mangyari ulit na gano'ng kadami yung namamatay. Dito sa Davao, as you know, it is the biggest city in the world. So not everybody can always afford to take 2 to 3 rides going to the nearest free clinics. That's why we bring the free medical checkup to the barangay itself. Iisa ang